sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes posibleng magsagawa ng mandatory title defense sa susunod na taon. Global Port Batang Pier sophomore point guard Stanley Pringle nahirang bilang PBA Press Corps Player of the Week. Phil-American shooting guard Bobby Ray Parks hinugot ng Texas Legends bilang 25th overall pick sa NBA D-League Rookie Draft. Phil-American teenager Sienna Fines gold medalist sa Asian Junior BMX Continental Championship. Kevin Durant led Oklahoma City Thunder. Pinalawig sa 3-0 ang kanilang unbeaten start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Hometown favorite Roger Federer kumopo ng pampitong titulo sa Swiss Tennis Indoors. 5th rank Agnieszka Radwanska nagreyna sa season-ending WTA Championship. At American bar buster Justin Thomas namayani sa CIMB Golf Classic. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, posibleng mabalam ang inaasam na marquee fight sa susunod na taon ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Ito ay dahil maaaring atasan siya ng WBO na magsagawa ng mandatory title defense sa kanyang susunod na laban. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Senior Correspondent Dennis Spring. Malabong maganap ang dream fight ni longest reigning Filipino boxing champion Donnie Ahas Nietes kontra Roman Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua. Ito'y dahil malaki ang tsansa na ideklarang title eliminator ang planong December 5 bout sa pagitan ng dalawang Mexican boxers na sina Francisco Rodriguez at Moises Fuentes. Ibig sabihin nito, kung sino man ang manalo sa Rodriguez-Fuentes matchup ay magiging mandatory challenger ni Nietes. Kapwa tinalo na ni Nietes sina Fuentes at Rodriguez sa magkaiwalay na title defense ng kanyang WBO light flyweight crown. Kumbaga, he can stay at 108 pounds, pero nakita mo naman sa sobrang ni Nietes, recycled na yung kanyang magiging future challengers. Matapos ang kanyang title defense noong October 17 sa Carson City, California, ay agad na hinamon ni Nietes si Gonzalez sa isang title showdown. Kasabay naman ang 12-round decision win ni Nietes kontra Mexican Juan Alejo sa Carson City, ay nagtala naman ng impressive 9th round TKO win si Gonzalez sa parehong araw kontra Brian Viloria sa New York. Paborman si Tolentino na umakyat si Nietes sa flyweight division ay mas maganda muna kung labanan nito si WBO at WBA ruler Juan Francisco Estrada ng Mexico bago ituloy ang hamon kay Gonzalez. Ako yung taking order, siguro maganda Estrada, then Gonzalez. Kasi yung Estrada, ito ang huling boksingero na nagpahirap talaga kay Roman Gonzalez. Marami siyang ipinakita na hindi agad na-resolbahan ni Gonzalez. Kung makakalaban ito ni Nietes, at he handles him with ease, magiging maganda ang bargaining angle ni Nietes. Kaninang umaga ay dumating na sa bansa si Nietes at inaasang magbabakasyon ng ilang linggo bago ang planong balik ensayo ngayong Disyembre. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball, si Global Port Batang Pier sophomore point guard Stanley Pringle ang nahirang bilang PBA Press Corps Player of the Week. Ito'y sa bisa ng kanyang impresibong performance sa panalo kontra Star Hotshots noong Biyernes, kung saan tumikada siya ng 23 points, 4 rebounds at 5 assists. Bukod pa rito, hindi rin nakipagsapawan si Pringle kay Batang Pier rising star Terence Romeo. Nakasakasama niya sa backcourt ng team.
Kabilang sa mga tinalo ni Pringle sa labanan para sa weekly honors ay sina NLEX Road Warriors forward Sean Anthony at Alaska Aces slotman Vic Manuel. Sa ngayon ay hawak ng Global Port ang record na 1 win against 1 loss at ang harap nila ay ang Barako Bull Energy sa linggo. Sa basketball pa rin, sinimulan na ni Phil-American shooting guard Bobby Ray Parks ang pagtahak sa landas patungo sa kanyang asam na makapasok sa National Basketball Association o NBA. Ito'y matapos na hugutin siya ng Texas Legends bilang 25th overall pick sa NBA D-League Rookie Draft kahapon. Ang Texas Legends ay affiliate ng Dallas Mavericks, ang koponan na pinaglaruan ni Parks sa nakalipas na Summer League. Sakaling maging impresibo ang performance ni Parks sa D-League, ay may pag-asa siya na mapasama sa regular roster ng Dallas Mavericks. Lalo pat kabilang sa mga humanga sa kanyang basketball skills ay si team owner Mark Cuban. Ang ikalawang Filipino homegrown talent na na-draft sa NBA D-League. Ang una ay si power forward Japeth Aguilar na kinuha ng Santa Cruz Warriors sa D-League draft noong 2012. Pero hindi naman pinapirma ng kontrata ng koponan. Sa regional basketball, nangako naman ang PowerVit Pilipinas Agilas na babawi sa kanilang susunod na asignatura sa ASEAN Basketball League o ABL. Ito ay matapos ay yumukod sila sa host Westport Malaysia Dragons noong isang araw. Narito ang report ni Arian Malyari. Makabalik sa winning form ang tanging asam ng PowerVit Pilipinas Agilas sa matchup kontra Saigon Heat ng Vietnam sa elimination phase ng ASEAN League o ABL sa Miyerkules. Galing sa 82-107 lopsided loss kontra host Westport Malaysia Dragons itong weekend. Nangako si PowerVit Pilipinas Agilas team manager Bien Orillo na gagawin ang lahat para makabawi sila sa laban kontra Saigon Heat. Ang edge namin ngayon is the players are hungry. They really want na magpakita since what happened last Saturday. We lost by a wide margin, so they really want to win this game. So hopefully on Wednesday where the team will be well rested, will be more focused. Tiniyak rin ni Aurelio na hindi sila magpapakakumpiyansa sa laban kontra Saigon Heat. Kahit pa minsan na nilang dinumina ang Vietnam Baseball Club sa tune-up game 1. The coaching staff are gonna make the necessary adjustments, hoping that we can be able to bounce back against Saigon Heat. The thing is, we just don't want to be very overconfident. Kasi we beat them by 26 points on our tune-up game 2 weeks ago. It's the same team, so hopefully we can be able to perform well. Sa ngayon ay hawak ng PowerVit Pilipinas Agilas ang record na 1 win against 1 loss. Matapos sa maungusan nila ang Mono Vampires ng Thailand, 79-78 sa opener noong isang linggo. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa archery, handang humarap sa panibagong pagsubok ang mga national archers para sa kanilang asam na makakuha ng pwesto 2016 Rio Olympics. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918 mula sa Bangkok, Thailand. 6 na mga Pinoy archers ang humaharap sa matinding pagsubok sa patuloy na tangka na makaabante sa Rio Olympic Games. Matapos na mabigo sa World Championships noong Agosto sa Denmark, hangad ng mga Filipino na makapagsubina ng Olympic berth sa Asian Archery Championships na nagbukas kaninang umaga sa Bangkok Archery Stadium. Ang Philippine recurve team na pinamumunuan ni Youth Olympic Games gold medal winner Gab Moreno ay haharap sa 150 na mga batikang archers mula 18 bansa sa Asia, kinabibilangan ng mga paboritong Korea, India, Kazakhstan, Chinese Taipei at Malaysia. Si Moreno ang tanging member ng Philippine team na bumura sa Olympic MQS na 630 sa pamagitan ng kanyang 660 points performance sa PANA Evaluation Tournament ay sasamahan ni na veteran Florante Matan at batang Pinoy standout Anastasio Pellicer. Si London Olympic Rachel Cabral at World Cup 9th placer Karil Hongitan, kapwa sumailalim sa Olympic camp noong nakaraang linggo dito rin sa Bangkok, ang bumubuo sa Philippine Women's Recurve Team kasama ang baguhan na si Mary Queen Ibanez. Sinisikap ng mga Filipino archers na maging kalmado lamang upang mailabas nila ang kanilang husay laban sa mas eksperyensadong mga kalaban. Formal na
Laban bukas sa pamagitan ng qualification round. Bago ang Olympic round sa Miyerkules, tanging ang mga individual medalist lamang ng torneo ang aabante sa Rio Olympic Games. Samantala, bukod sa recurve event, narito rin ang Philippine compound team ni Paul De La Cruz, Jeff at Dean Adriano, Joey Vicencio, Jennifer Chan, Joan Tabanyag, Abby Tindugan at Andrea Robles at ang kanila ang manalo ng medalyas ng championships. Umaakto bilang coach na dating SEA Games medalist Joy Marino, Marvin Cordero at Dondon Sombrio. Puno ng delegasyon si PANA Secretary General Attorney Clint Aranas. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Asian Archery Championships, Bangkok, Thailand. Phil-American teenager Shiana Fines, gold medalist sa Asian Junior BMX Continental Championships. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Nangako si San Miguel Beer defender Ryan Arana na magfo-focus sa laro kapag nakasagupa niya sa loob ng playing court ang kanyang dating team na Rain or Shine Elasto Painters. May report si Jasmine Barrios. Hindi magpapaapekto sa kanyang nadarama kapag nakaharap na niya ang dating team na Rain or Shine Elasto Painters, si San Miguel Beer shooting guard Ryan Arana. Naglaro ng 8 seasons para sa Wellbest franchise, ang 6'2" dribbler ay na-trade sa San Miguel Beer noong nakaraang Setyembre. Sa panayam ng PTV Sports, tiniyak ni Arana na magpo-focus siya sa laro kapag nakaharap niya sa loob ng playing court ang mga kaibigan at dating teammates sa Rain or Shine. Hindi ko lang din may papromise sa kanila na hindi kami magkakaroon ng mga konting kumosyon ng mga players sa ROS kasi syempre, Rain or Shine, alam mo naman, medyo physical talaga maglaro yan eh. Diba? And hindi yung gusto ko eh. Medyo physical maglaro. Pero inside the court lang yan. Outside the court, wala. Magbabarkada kami ng mga yan kahit anong mangyari. Sa panig naman ni Rain or Shine head coach Yeng Giao, umaasa siya na maisasantabi rin nila ang matinding emosyon sa laro. Hindi naman, pero nakadagdag siya siyempre sa lakas ng San Miguel, nakabawas naman sa doon sa amin. Kaya something interesting to watch out for. But of course, it's never going to be personal. No, we always will appreciate yung years ni Ryan with the team. No? Ng San Miguel Beer at Rain or Shine ay itinakda sa Miyerkules sa MOA Arena sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Jasmine Barrios, Telebisyon ng Bayan. Samantala, aminado naman ang Alaska Aces na mabigat na hamon ang naghihintay sa kanila sa Dubai Games sa darating na weekend. Para sa detalye, nagbabalik si Jasmine Barrios. Hindi kontento ang Alaska Aces coaching staff sa itinatakbo ng kanilang kampanya sa elimination phase ng PBA Philippine Cup. Ito'y kahit pa nakikisalo sila ngayon sa ibabaw ng standings sa kanilang record na 2 wins and 0 loss. Ayon kay head Compton, sa tingin niya ay kulang pa sila sa consistency sa kanilang unang 2 laro. Katapat ang Talk and Text, Tropang Texters at Blackwater Elite. Inconsistent. I thought we were great against Talk and Text, and I thought we were our effort and our execution was poor against Blackwater, but you got to give credit to Blackwater for that. They forced a lot of that via their game plan and their effort. So, but I hope that we'll play better in the coming game. We haven't changed anything. We just keep practicing hard and pushing the guys, trying to get us to gel and come together. Aminado rin si Compton na mabigat na hamon ang naghihintay sa kanila sa back-to-back games sa Dubai, UAE weekend. Eh, syempre magiging issue yan, but somebody has to play 2 games back-to-back, somebody in the league, so why not us? You know, ang akin dyan, it's a challenge. We like challenges. We don't back down from challenges, and it won't be easy. It will be difficult. But it's a challenge, and we like challenges. We'll go for it.
Unang makakasagupa ng Alaska ang Mahindra Enforcer sa Biyernes bago nila makatapat ang Barangay Ginebra San Miguel sa Sabado. Para sa PTV Sports, Jasmine Barrios, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang mga balita, lumakas ang tsansa ni Phil-American BMX rider Sienna Fines kapasok sa Rio Olympics sa susunod na taon. Ito'y matapos na dominahin niya ang juniors competition ng Asian BMX Continental Championships sa Myanmar nitong weekend. Sa kanyang gold medal feat ay nakalikom ang 17-year-old Sacramento-based biker ng 60 UC points na maidadagdag niya sa kanyang previous collection na 100 points. Tumapos na runner-up si Chutikarn Kitwanich Satyen ng Thailand, habang third placer naman si hometown rider Kaing Zin Mo. Sa susunod na taon ay 2 pang major BMX events ang lalahukan ni Fines at dito ay target niya na maisakatuparan ang kanyang Olympic dream. Patuloy naman ang pagbabanat ng buto ni multi-titled Jean Elaine Alora. Ilang preparasyon para sa kanyang kampanya sa Asian Taekwondo Championship sa susunod na taon. May report si Arian Malyare. Walang planong mag-relax sa training si veteran internationalist Elaine Alora. Ito'y kahit sa Asian Taekwondo Championship sa Abril ng susunod na taon pa ang kanyang susunod na kompetisyon, kung saan mag-aasam siya na makakuha ng pwesto sa Rio Olympics. Ayon kay Alora, patuloy ang kanyang pagsalang sa conditioning, kung saan nagpo-focus umano siya sa pagpapalakas ng stamina. Isang Korean instructor ang nangangasiwa sa ensayo ng 25-year-old national gym. Continuous po talaga yung training namin. More on stamina po kami dahil strategies meron na po style, but more on lagi po kami nagkukulang sa stamina. Pagdadating po ng third round, kahit lamang po kami, doon nahabol kami kasi nauubusan kami ng stamina. So yun yung wino-workout namin ngayon. At kahit 3 rounds lang yung talagang isang laban, tinatry namin mag 4 rounds para tumagal talaga kami. Ini-aim ko rin talaga yung Rio Olympics pa. So yun talaga din yung goal ko pa ngayon. Tiwala rin si Alora na hindi siya kakapitan ng kalawang kahit pa mababakante siya ng mahaba-habang panahon. Meron din mga ganong competitions na matagal kami napapahinga, pero dahil naman sa training and good training talaga, saka yung program namin, so hindi na game. And alam ko next year before yung Asian qualifying and Asian champs, may dadayo na Koreans, mga team pro team ng Koreans dito para makitraining sa amin, makipag-sparring. So hindi kami para mawala sa game namin or something. Si Alora ang isa sa mga sinasandala ng Philippine Taekwondo team sa mga international competitions. Isang patunay dito ang 3 gintong medalya na nasungkit niya sa Southeast Asian Games noong 2005, 2011 at 2013. Para sa PTV Sports, Arjen Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, determinado naman ang Wrestling Association of the Philippines o WAP na makakapagpadala sila ng atleta 2016 Rio Olympics. Nagbabalik si Arian Malyare. Nakalatag na ang programa ng Wrestling Association of the Philippines o WAP para sa mga national grapplers. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni WAP President Alvin Aguilar na sa mga susunod na linggo ay lilipad patungong Iran ang 6-man national team para sumailalim sa 6 na buwang training camp. Ito'y bilang preparasyon para sa kanilang pagsabak sa 2 Olympic qualifiers sa susunod na taon. Si Mr. Pepin Kohanko was the one who fixes up with the Iranian ambassador. He fixes all up for us. At first, akala ko it would only be the wrestlers. But then, pumayag si Mr. Kohanko and then the Iranian ambassador sumama yung coach. Kasi that the coach gets exposed to, yung world-class training again, mas marami mo siyang may tuturo dito when he's here. Tiwala rin si Aguilar na makakapagpadala sila ng atleta sa 2016 Rio Summer Games. I'm very confident naman that they can make it there. They just have to, get their mind straight. Don't get too intimidated kasi sometimes we give them added pressure and we say, kayo magiging first, We give them that added pressure. But aside from that, ability-wise, kayang-kaya na nila. We have to remember that failure is never permanent. But when we get to victory and we get to Olympic greatness, that one will live forever. Sina Jason Balap, Johnny Morte
Alvin Lubriguito, Jason Baucas, Joseph Angana at Jefferson Manatad ang mga magsusuot ng national tricolors sa Asian Olympic qualifiers sa Mongolia sa darating na Marso at sa Kazakhstan sa Hunyo. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Hometown favorite Roger Federer, kumopo ng pampitong titulo sa Swiss Tennis Indoors. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports sa NBA. Muling dumagundong ang hiyawan ng home fans sa Chesapeake Energy Arena sa Oklahoma City. Sa pangunguna ni star forward Kevin Durant na pumukol ng game-high 25 points, tinambakan ng Thunder ang Denver Nuggets 117-93 kanina upang palawigin sa 3-0 ang kanilang unbeaten start ngayong season. Bukod kay Durant, kuminang rin para sa Thunder si forward Serge Ibaka na tumikada ng 18 points at 7 rebounds. Shooter Danilo Gallinari naman ang namuno sa atake ng Nuggets sa kanyang losing effort na 15 markers at 4 boards. Mula sa 58-50 halftime lead ay nagawang palubuhin ng Thunder sa 25 points ang kanilang bentahe, papasok sa 4th and final period. At mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ang Nuggets. Ang susunod na makakatapat ng OKC ay ang Houston Rockets bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Cecil Kimlaat ng Sports Radio 918. Kumupo ng pampitong titulo sa Swiss Tennis Indoors si hometown favorite Roger Federer. Ito ay matapos na padapain niya si Rafa Nadal ng Spain 6-3, 5-7 at 6-3 sa finals kagabi. Huling nagharap sa semifinals ng Australian Open noong isang taon, 2 beses na na-break ni Federer ang Spanish rival sa third and deciding set upang ma-improve ang kanyang record sa 58 wins and 9 losses ngayong season. Ito ang pang-88 career singles title para kay Federer. Sa tennis pa rin, pinagreinahan ni Agnieszka Radwanska ng Poland ang season-ending WTA Championship sa Singapore. Ito'y matapos sa daigin niya si Petra Kvitova ng Czech Republic 6-2, 4-6 at 6-3 sa finals kagabi. Pinaghatian muna ng dalawang tennisters ang unang dalawang sets bago nakabreak ng 3 set sa third and final set. Ito ang pang-17 career WTA singles title para kay Radwanska. Sa golf, pinagarian ni Justin Thomas ang CIMB Classic sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kahapon ay pumalo ang 22-year-old American ng 6 under 66 sa final round upang magwagi siya ng one-shot laban kay Adam Scott ng Australia. Tumapos na magkasalo sa ikatlong pwesto naman sina Kevin Na at Brendan Steele, 2 strokes back. Nag-double bogey si Thomas sa 14th hole pero nakabawi naman siya sa pamamagitan ng paghataw ng 3 magkakasunod na birdies sa 15th hanggang 17th holes bago siya nakapagsalba ng par 18th and final green. Nagsumite si Thomas ng 4-day aggregate score na 26 under 262 sa Kuala Lumpur Golf Course at naibulsa niya ang top prize na $1.2 million. Ito ang kauna-unahang PGA Tour title para kay Thomas. At sa football, pinatahimik ng New York Red Bulls ang home crowd sa RFK Stadium sa Washington, D.C. Ito'y matapos na mauhusan nilang DC United 1-0 sa opener ng semifinals ng Eastern Conference ng US Major League Soccer or MLS. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay midfielder Dax McCarthy at ito ay nagawa niya sa 72nd minute. Ang second leg ay lilipat naman sa ng New York sa Red Bull Arena sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, ngayong na-draft na siya sa D-League, may pag-asa na kaya na matupad ang pangarap ni Phil-American guard Bobby Ray Parks na makapasok sa NBA? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports news sa bansa, ang PTV Sports. Sego! Siguro yung mga kanina pa nanonood ng PTV, live ba talaga kayo?
Live na live. Pero Live tayo. busy ka today. Talagang busy lang po ang inyong likod. Pinakyaw mo lahat ng news. Kanina alauna, tapos alas 6. Tapos ngayon. Ngayon, syempre, ganun tayo ka-dedicated sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Ikaw na, hardworking. Ganun natin sila kamahal di ba? So tayo kasi dito, hindi naman natin after yung ano natin di ba? We're not after fame here. We're after, sige na nga, Tagalogin ko na. Hindi, nandito kami para maglingkod po sa inyo. Yan. Tama. At Ganun tinatanong ni Kuya Ben kung next ba ko ulit. Hindi na. Baka naman baka ang disadvantage baka naman magsawa na tao sa akin. Ganun ba yan? Oo. Pero ang hindi po nakakasawa ay ating yung paborito ninyo segment gabi-gabi. At yan po ay ang ating... Sports segment with our question of the day. At ang ating question of the day, Meg, ay... Ngayong na-draft na siya sa G-League, may pag-asa na kaya na matupad ang pangarap ni Phil-American guard Bobby Ray Parks na makapasok sa NBA. The dream. Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ayan, hidden talent ni Haji ang pagkanta. Napapakanta na ako ng To Dream the Impossible Dream Hindi, kasi... Sige, ano yan? Lagi yan sa ating singing contest. Hindi, ganito. Hindi, pero ano mo kasi, Meg, kaya ako nakakanta-kanta yun. Kasi stepping stone na yan Of course. Stepping stone na yan for Bobby Ray Parks Jr. Kasi imagine the possibility na i-sign siya ng Texas Legends. Once na-signed siya, halimbawa, sabihin natin 1 year. Kung sa 1 year na yon, nanonood si Mark Cuban, nanonood yung coaching staff ng Dallas Mavericks. Kapag ikaw ay official na member ng isang affiliate ng NBA team, pwede ka nilang hugutin. Oo. Di ba? Ganun lang yan Parang sa ibang mga teams lang yan, na kapag nagustuhan nila yung kanilang players na nasa D-League, hinuhugot nila sa NBA. May iba naman, dinraft sa NBA, nilagay sa D-League. Oo. Palitan lang yan Sana talaga mapansin Diba? siya. Oo. Palitan ng pangangailangan yan. So, if they need someone like Bobby Ray Parks Jr., skills-wise, kung napapanood nila si Ray Parks, malaki chance niya makapasok sa Dallas Mavericks. Oo. Go Bobby Ray Parks. Kaya dapat galingan ni Ray Parks. Hindi lang sa bago mag-umpisa yung D-League, pero dapat sa mga practice pa rin, sa mga practice pa lang nila, galingan na niya. Nang sa ganun, di ba, mapansin agad siya. At may calls tayo tonight? Yes, at para po sa mga gustong tumawag, tawag lang po, wala po tayong text. It's 0939-276-4603, 0939-276-4603. Kaya naman, tawag na. Ito yung logo, ang tawag dito. Ito ang sign ng call. Akala ko surfing. Ito yung Spider-Man. Ayun. Alright. Okay, basa mo na tayo, Meg. Oo. Aaron Dominguez Putian. Sabi niya, yes, pag maganda ipinakita niya, ngayon pa nangangailangan din ang Mavs. Yes, totoo yan. Oo, kailangan din ng Mavs ang players ngayon, ano? Totoo yan. Sige. Dags Amorada, malay natin think positive. Bawal ang crab mentality. Tama yan. Isa para kay Bobby Ray Parks. Yan. Hindi ba ako mag-ground dito? Nung nakaraan, nag-ground ako dito, Kuya Ruben Castillo. Ako try ko. Pag ako ang nag-ground. Umaray ako dito Para sa ating calls. Yan. Hindi naman nag-ground si Meg. Okay, basa pa tayo. Galing naman kay Christian Berame Chaco Salem. Sabi niya, oo naman, basta pasipag. Magsipag lang siya siguro at matyaga at magaling ang pinapakita niya lagi sa laro gaya ng ginawa ni Jeremy Lin. Ngayon, kilalang-kilala na siya sa NBA. Ayo, totoo yan, Jeremy Lin. Linsanity. Kung maaalala mo, di ba, nauso yung Linsanity. Ganon kasikat si Jeremy Lin noon. Galing kay Jessie Galera, oo naman, kailangan lang niya magpakita ng magandang laro. Hi, Meg. Hi, Jessie. Ayan. Sige, may calls. sige na nga, call muna tayo. Alright. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello, magandang gabi po. Magandang gabi din po. Oo, medyo mahina lang yung PA natin. Pero... Ay, nag-fail!
Alam ko na kung bakit dapat hindi hinahawakan. Pero nag-fail. Tawag ka ulit, kuya. Baka mahina signal mo. Ayan, may isa pong nawala. Baka mahina ang signal niya, Meg. Kaya nawala siya sa sayang naman. Okay, Alright, sige. basa tayo ulit. Ayon Rowena, oo naman, magaling si Ray Parks, kaya sana galingan niya o pagbutihan niya ang paglalaro. Pabati po sa Gales family and my Aguinaldo classmate. Okay, galing kay Jeff Barciliano. Tanong ko lang po kung magkano ang general at upper box sa Araneta at MOA Arena. Thanks po, Idol Haji at Gandang Meg. Alam ko 60 pesos na ngayon yung general admission sa Araneta. Hindi ako nagkakamali. 30 ba o 60? Tapos yung upper box, sinundan na yan ng 100. Range lang po ito. Nasa 110 pesos. Ganon. Regular yan. Depende pa yan kapag playoff time. Oo, nag-iiba yung price. Nag-iiba kasi yung price kapag playoffs. Yan. Ito, may caller tayo. Hello po, magandang gabi. PTV Sports, sino po sila? Hello? Hello. Ayan. Kuyang, palakas lang po ng boses. Kuyang, ano pangalan? JR. JR. Taga saan po si JR? Balanga, Bataan. Bataan. Oh, sa PA ba yan, Kuya Fidel? Sa PA natin, na? May nagkakaganon. Okay, Kuya JR ng Bataan. Kumusta ka? Ay, nawala. Bakit? Uy, nawala si JR ng Bataan. Sayang naman. Naku po. Tawag lang po 0939-276-4603. Hello, Miss YY Makalma na nasa gilid. Miss Aya, ganda-ganda, oh. Okay, basa pa tayo, Meg. Kenneth Dapo Dokog, sabi niya, hi baby Meg, no? Wow! May ganun. Wow! Baby Meg! Nice! Isang pa-bebe wave naman, may chance kaya yan? Pahingi naman po ako jersey ni RDO, please update po sa kanya. So, si Renidel de Ocampo is still recovering from his herniated disc injury. Nung hindi ko nakausap si RDO, nasa ospital pa raw siya. Nagpapagaling kasi, alam mo na. Pero yung ibang mga bumisita sa kanya, medyo nagagalaw-galaw na konti. Nakakakilos na si RDO ng konti. Ayun. So, 6 to 8 weeks na mawawala. Oh. Great. Ayan. Ito, caller nga tayo, Meg. Try nga natin ulit. Ay, ba't nawawala? Ay. Baka phone na yan ang may problema. Sa phone. Oh, sandali. Ay, ito. Ay, nawala. Nawala na naman. Teka lang, Sandali lang guys, Oh, i-restart lang natin para maayos ang buhay. Balik tayo sa Facebook from Eljan Asyon. Sabi niya, oo naman, basta ibigay niya ang best niya para matuwa yung mga nag-scout sa kanya. Ayan, totoo yan. Para naman maging... kasi, di ba, naniniwala din ako sa first impression last. Of course. Di ba? Once na na-prove mo sa kanila sa first impression na magaling ka, maganda ang pinakita mo, wala kayo chance mo. Di ba? Maharlika. Yes. San Miguel, maging consistent lang siya every game. Malaki ang chance na matupad yung dream na pinakaasam niya. Huwag sana lalaki ang ulo at be humble. Kagaya ni Abay, paki-greet naman po mga kids ko, si Amethy, Judge at Dorothy, pati ang forever ko si Leia Mones. At paki-kaway din ako sa mga ka-true-blooded San Miguel Beermen fans. May laban ng San Miguel sa Wednesday. Yes. Okay. Sige, sandali lang po. Naayos natin yung ating phone, para sa mga tatawag. Si Aldrin, kaya pa yan. Bata pa naman siya. Go lang ng go. Pakibati po asawa ko na si Elmi at anak ko na si Zachary with love. Hashtag PTV Sports. Ang ganda na name, Zachary. May hashtag Sige, with love. habang inaayos ko dito yung... Kaya mo yan. Alvin Parker, kaya yan. Galingan niya lang. Do his best lang palagi at sundin niya ang handle ng kanyang coach. Okay. Huddle? Yes. Tama ba? Yes, ng kanyang coach. Ray Chris Rigoroso, meron naman. Pero dapat muna siyang magpasikat sa D-League para makitaan ang talents ng mga team owner sa NBA. Pabati nga po ulit kay Amir na nagda-diet na. Yun. Wow. At speaking of diet, mag-ano siya, sweet and fit. Ganun Mag-sweet and fit. Totoo sa mga nagda-diet. Adrian Jaime, sabi po, syempre naman may chance yan. Basta tuloy-tuloy lang niya yung ginagawa niya.
anak ata yan ni Bobby Parks. Yes. Improve lang niya lahat ng skills niya. Update lang po sa jersey ni Idol James Yap na pwedeng makahingi. Hindi pa nag-ano sa atin si Idol James. Sana po pwede na may kasamang. Oo. Tapos sabi niya, stay strong po sa show nyo. Lagi po kaming nanonood. Salamat po, Adrian. Mabuhay ka. O, Idol James Yap. Si Adrian ay nananawagan. Dimitrix Rubio, depende sa ipapakita niya. Alam mo, ako, Meg, mas more sa akin yung hindi pagpapasikat. Siguro yung sa akin. Kasi merong ibang mga players na hindi dahil siya kaya siya nakuha. Nakuha siya kasi nakitaan siya ng potential. At saka kung paano mag-blend sa team. Totoo yun. Kapag ikaw isang team player, malaki ang advantage mo, no? Malaki ang chance mo. Pero, hindi rin naman natin isinasantabi na yung mga scorer at saka yung mga nagpapasikat, hindi na ay nakukuha rin. Kumbaga nakukuha rin naman yung mga ganon. Pero depende kasi sa taste ng ano yan eh. Depende sa taste ng owners, ng coaching staff, kung paano ka magbe-blend. Hindi mo naman pwedeng... Tsaka kung ano yung kailangan nila sa team nila. Tsaka hindi mo naman pwedeng... ibig sabihin, tawag dito, hindi mo naman pwedeng angatan si Dirk Nowitzki. Mahirap naman yun. Oo, Dirk is Dirk. So, pero mali natin. Role player lang eh, okay na. Muli po, try ulit natin 0939 4603. Tayo na po't makipagkwentuhan kayo sa amin ni Meg. Yes. From Felix Limuel Arena, sabi niya, yes naman, basta masipag siya sa practice. Bukod doon, dapat may sarili siyang training. Ask ko lang kung lalaro na si Mark Cruz sa Hot Shots, thanks and more power. Palagay ko hindi pa yan kasi magbe-blend muna siya sa team eh. Diba? Mag-practice muna siya and then makikita doon kung pwede siya. Kasi yung isa naman, si Kevin Racal po ay nagpa-practice na for Alaska. 2 days pa lang. Ha? 2 days pa lang na nagpa-practice si Kevin Racal. And then sabi ni Coach Alex Compton, kailangan mo na niyang mag-gel, mag-blend ika nga sa team. Hindi ganong kadali na makapaglaro pa. Naisasalang siya. Yes, totoo yan. Kaya ng isang o dalawang practicean lang yan. Kailangan maparami. O ito, Meg, try natin tong caller. Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Hello po, magandang gabi. Ay, magandang gabi po, kuya. Naghapunan na po ba kayo? Opo. Tapos Uy, na. buti ka pa, kuya. Kami ni Meg, hindi pa. Ano pangalan ni kuya? Ronilio po, Ronilio. Rogelio, ano? Rogelio? Ronilio, R-O-N-I-L-L-O. O-N-I-L-L-O. Ronilio, tama? Opo. Ronilio. Taga saan po si Kuya Ronilio? From Dipolog City po. Uy, maayong gabi kuya. Maayong gabi niya ba? May gabi po. Ay, okay, Idol Ronilio, ano pong, unsa may atong kuan? Answer sa atong question of the day. Pwede. Kailangan na yan ng dasal. Dasal, number 1. Ayan. Sa park, ma-practice. Mag-practice. Opo, yun lang. Palagay mo yung skills na meron si Ray Parks, paano siya mag-fit sa, kung halimbawa lang Na makuha siya ng Dallas Mavericks, ano yung palagay mo magiging tulong niya doon? Siguro sa small forward position. Kaya lang pa masyado maliit for small forward. Pang small forward yung height niya, saka yung quality pang small forward. Yung quality ng ano niya, sa skills niya. Pwede po magtanong. Ay, sure. Sige, ano po yan? Kasi hindi ko alam kung saan channel yung sa PBA. Hindi niyo po alam kung saan channel pinapalabas? Hindi kami nakakapanood po. Ganun po ba? Well, ang official broadcaster po ng PBA ay TV5. Sige. Kung meron po kayong TV5, dun sa TV5 napapanood yon. Tsaka dun sa isa nilang channel, yung Action TV. Ngayon, kung wala po kayong Channel 5, sa ano po yun? It's either sa cable po o kaya sa inyong service provider. Sige. Pwede tanong isa pa last. Sige po, pero ito pa, may isa pa ako isasuggest kayo sa inyo. Meron silang, kahit na hindi nyo napapanood, meron silang website. Sa internet, meron sila live doon. streaming. May live stream sila doon kung sakaling wala kayong channel. May tanong pa, Kuya Ronilio?
Mamaya na lang. Kalimutan ko. Nakalimutan mo. Sige, mamaya na. Antayin natin mag alas 8. Hindi. Baka may gusto ka mo nang batiin. Kuya, Ronilio. Okay, binabati ko lahat ng mga taga-Dipolog, especially doon sa paralan namin sa Dipolog Medical Center. Sa nanonood ng programang ito. Okay, maraming salamat po. Naisip mo na yung tanong mo? Thank you. Nakalimutan ko talaga. Nakalimot, nakabay. Oo, nakalimot. Agay, ayaw mo diya, ha? Okay, sige. Pagamping mo diya. Daghang salamat, bay. Salamat, maraming salamat. Salamat po. Nakakatuwa mo pag... Ako rin natuwa ako sa inyo. Kahit hindi ko masyadong naintindihan, pero... Ang sinabi ko lang, parang ingat kayo dyan. Amping mo diya, ayo-ayo. Yan. Uy, magandang pakinggan. Daghang salamat, maraming salamat yon. Sa lahat ng mga taga-Dipolog, hello po sa inyo lahat dyan. Magandang gabi po. Salamat po. Balik muna tayo sa Facebook. Sabi ni Jaren Senupe, oo naman kasi may talento siya pang NBA talaga. Pabati naman po sa lahat ng Senupe family sa Valenzuela City at sa lahat ng Star Hotshots fans sa Pinas. Thank you. Isa pang basa, Meg, bago natin tanggapin itong caller natin. Next caller. Sabi ni tapos na siya. Okay. Sige pa, baba pa. Ayan, si Aldrin Mejia yata. Ayan. From Jason Rubio. Sabi niya, Idol Haji at Meg ganda. Gabi sa inyong ganda talaga ni Meg. Oo naman, basta galingan niya sa practice at magpasikat siya. At totoo ba na may matitrade na malaking pangalan sa PBA next year? Nabasa ko lang kasi pakibati po ako. Uy. Ang apo ko na si Akisha Chloe Takiso. Pero masyadong advance next year na agad. Antay na lang po tayo ng, kumbaga, official announcement. Kung meron mang matitrade. Okay, Meg, ito, caller tayo. Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Troy po, Anton. Anton ba, tama? Troy. Troy? Yes, Troy. Troy. Troy Rosario, ikaw ba yan? Uy, is that true? Yes, Yan. Taga saan po si Troy? Paranaque. Paranaque. Paranaque City. South. Southern part ng Metro Manila. Troy, sagot mo sa question of the day. Siguro ito na yung time para kay Bobby Ray Parks na mag-drop or makuha ng probably yung bias nga na nag-drop sa kanya sa Palagay mo, pwedeng makuha ng Dallas si Bobby? Si Ray Ray? Kaya kasi yung sa height na na 6'4", pwedeng maging guard yun eh. Totoo yan. tingin mo, The two spot. sumakablend siya sa Mavs. Tingin mo makakablend siya sa Mavs? Opo, grabe yan. Tsaka guards ang Dallas, ha? Pang backup kay Parson o kaya kay Bright ba yun? Kilala niya si Chandler Parsons. Dallas fan ka? Hindi. Hindi. Talagang Basketball fan lang siya. Basketball fan talaga to si Troy. NBA fan lang. NBA fan talaga siya. How about PBA? Sa PBA, anong team mo? Siyempre, Nebra. Ginebra. Paano yun? Anong palagay mo sa ipinapakita nila ngayon na may bagong coach at mga bagong player? Siguro, pakawalan na nila yung mga inconsistent player nila. Ako kasi, si Nebra fan talaga, hindi ako player fan eh. Since 1997, pinapanood ko na sila. Okay. O baka may tanong pa si Kuyang Troy. O gusto Sana mo si Jerry Cruz makuha ng Ginebra. Totoo ba yun? O nangyari kaya? Ano yan? Jerry Cruz kay Ginebra. Jervy Cruz. Well, sa ngayon, nakikita mo naman, naglalaro si Jervy Cruz for Barako Bull. So let's just wait kung may magaganap na negosasyon o kung saan man mapupunta. Mag-stay ba ng Barako si Jervy or kung saan man siya mapunta. Pero for now, wala pa naman tayong naririnig na announcement. Okay, salamat po. Pero kung ikaw ba, gusto mo si Jervy Cruz? Nakikita ko siya sa three position ng Ginebra, pwede. Kung makukuha mo si Jervy Cruz, sino naman ang gusto mong kapalit?
Carson Ellis, pwede na. Sino? Si Chris Ellis. Chris Ellis. Chris Ellis. Oh. Bakit? Hindi ka kontento sa pinapakita ni Chris Ellis? Ever since talaga, hindi. Sana sumalik siya na nga lang tinira dati kesa kay Ellis. Kasi di ba, nakikita mo naman, babad si Chris ngayon. Pandepensa ni Coach Tim. Depensa okay, pero kailangan ng mention ng offense Offense. Pag depensa, nandiyan na yung grip, saka yakot So kaya gusto mo si Jerdy. Okay, very good, very good. Yan lang po ba? Okay na, may Ilan po? Yung asawa ko lang binabati ko, pumasok na. Pumasok na. Okay, salamat Troy, tawag-tawag ka lang ha. Okay, salamat din. Gandang gabi. Thank you Troy. Yan po si Troy ng Parañaque City. Yan. Pero alam mo, dati pa lumilitaw yung pangalan ni Chris Ellis as gusto nilang i-trade. Well, siguro dahil nakikita nila na marami pang kailangan patunayan siguro si Troy, di ba? Ganun. Si Troy pala yung tumawag. Chris. Na-confuse pa tuloy ako. Okay, basa pa tayo, Meg. Comment ni Jan Fetchex, woo! Weo. Abay, malaking basta. Magpakitang gila siya dun. Isa pa, halos hanap sa mga guard yung team player na kaya naman niya. Basta tiyaga at stay humble, malaki ang pag-asang makuha din siya. Good luck sa ating kababayan. Pabati nga po ulit kami dito sa La Trinidad. Nanonood kami ng asawa ko at kasama naming mga Di nakikita. More power to your show. Ano? Ano ibig sabihin nun? Di nakikita. Dahil All Souls Day ba ngayon? Hala. At least nakikinood sila. Nakikinood sila sa atin? Naku. Oo. Bon Caballero Chavez, meron yan. Pinoy yan Magaling pa. Sana lang may playing time. Pasikat dapat siya pag napagbigyan. At hashtag puso lang. Pakibati naman po pamangkin ko si Baby Aquila at Pongging Chavez family dito sa Lamaan. TY, pa-update naman po sa Star Hot Shots. Ang Star Hot Shots ay may game. Kaya na ba yung next game ng Star? Double check natin. Okay. Sige. Base dito sa ating talaan. Sige, magbasa ka muna habang check natin. Alright. Jericho Mandigma. Sabi niya, yes, may chance pa siya makapasok sa NBA. Ayan, November 8, Sunday, ang next game ng Star Hot Shots. Second game sila. Teka lang hindi mabuksan yung... Sige, wait lang. Okay, Danilo Sige, basa Mandap. lang. Sabi niya, basta maganda ipapakitang laro at may break siya bawat game. Malaki ang chance na makapasok sa NBA. Sana isang Park sa wild card sa Gilas para lalong lumakas ang Gilas. Wild card, Alright. Sige, basa pa. Edeline Alvarez, yes. Madaming Z. Pabati Yes. naman po kami dito sa Aklan. Uy, hello po sa lahat ng mga taga-Aklan. Maraming salamat po sa inyo. Christian Galos, may posibilidad naman po na makapasok si Ray Ray sa NBA kasi meron talaga siyang potential. Nagaling at ngayon mas lumaki pa ang tsansa dahil na-draft na nga siya sa D-League. John Charles Jaime, opo naman, magaling naman si Ray Parks at sana mas lalo niyang pagbutihin ang paglalaro. Babati naman po sa Jaime family sa Caloocan at update po sa fansite niya kay James, kay Chris Chu. Sige, pag nadalaw tayo. Ayun, Star Hot Shots versus NLEX Road Warriors sa November 8, Sunday sa Phil Sports Arena. Medyo sumesenyas na si Kiroben, kaya sa mga tumatawag po, pasensya na. Sa mga hindi po nabasa ngayong gabi, pasensya na rin po kayo. Naubusan na naman tayo ng oras, Meg. Ayan. At nagpapabati si Resty Macabulos at saka si Darwin Abaroza. Hello po, magandang gabi po. Si Christian Rosaldo din, yung co-host ko sa Sports Radio tuwing Sunday. Ayan, salamat. Alright, at dahil inabot na naman tayo ng oras, Meg, ibig sabihin, oras na para pasalamat sa ating mga sponsors. Salamat po dahil kami lagi ni Meg ay nagiging healthy. Dahil po yan sa Sweet and Fit. Ayan, pwede niyo pong gamitin tea, juice, sa inyong coffee, o di naman po kayo sa mga pastries, sa cake. Ibubudbud nyo lang po yan Ayun. Diba? Mas healthy pa po yan. At alam niyo po ba na ang Sweet and Fit ay katumbas lamang ng 3 teaspoons ng sugar. Yan, alternate po yan sa sugar. At aray, kapag masakit ang paa mo, pag masakit ang inyong mga paa, ang inyong mga kasukasuan, at ano pa po masakit sa inyong likod, gumamit lamang po kayo ng
Biopatch Forest Sap Powder. Yan. Maraming salamat po sa mga sponsors. Meg, mga pasasalamat natin. Siyempre, maraming salamat din sa View Blends, the House of Silhouettes, Mr. Amesumang ng Amazing Playground, Mr. D. Friend of California Saints of Medical Center, Miss Babes of Dermisthetics, Frank and Marcel Willy Box, and of course, Print Couture. Yan, Kuya Zaldi Habaan ng Municipality of Mochong, Western Samar. Maraming salamat po sa inyo dyan. Pinapabati naman ni Sir Melchor Magallanes, ang kanyang kapatid na si Emma Mirafuentes, o si Ma'am Emma. Birthday daw niya bukas. At saka congrats din kay Marky Fuentes, na pinsan ko yun. Sir Melmags, thank you very much. At salamat po kay Sir Jong Montalvo. Yan, teacher ko ng high school. Nanonood din ngayon. Maraming salamat po. Gibertson Montalvo, salamat po, sir. Bantua family dyan po sa Liano, Caloocan City, De Los Santos family dyan po sa Nangka, sa Marikina City, to my mama, I love you, Papa, I love you, Ginger, Ate Rose, and to Miss Aiza, I love you. Okay, Sports Radio family, maraming salamat po sa inyo patuloy na pagsuporta. And of course, pansamantala, ako po si Haji Meg Johnson. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.